Meron po akong ipaparinig sa inyo na sagot ni Communication Undersecretary Claire Castro kay Harry Roque dito sa kanyang mga pinagsasasabi. Bago natin bigyan ng opinion ito, inyo munang pakinggan itong tanong ng media at sagot ni Jose Castro tungkol sa mga ginagawa at sinasabi ni Harry Roque. The pain of leaving the country and being separated from his children, at ang sabi niya pa po ay I was forced to leave under the circumstances, at hindi daw po niya mapapatawad ang Marcos Ayun, hindi daw niya mapapatawad. Ayoko na po sanang sagutin ito pero kinakailangan po dahil baka po ito ay tumimo sa utak ng ating mga kababayan at sabihin may katotohanan. Unang-una po, mukhang sinisisi pa po niya ang naging kalagayan niya at ang kinahinatnan niya kay Pangulo at sa administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta? Kwentong barbero? Una po, hindi naman po yata niya kasama ang Pangulo nang siya ay nakipag-deal sa Whirlwind at sa Lucky South 99. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo nang siya ay naglakad ng permit or license ng Lucky South 99. Hindi rin po yata niya kasama ang Pangulo nang ito ay magbukas ng isang joint account kasama si A.R. de la Serna. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo na siya mismo ang nagboluntaryo ng mga facts at mga dokumentong kanyang ikinumento sa Quadcom, sa House of Representatives. Lahat pong ito ay voluntaryong galing sa kanya. Lahat ng kwento niya sa Quadcom, sa House of Representatives, ay galing sa kanya. Sinabi niya meron siyang SALN, meron siyang BIR, records, meron siyang mga extrajudicial settlement ng kanyang auntie, at meron din siyang mga dokumento patungkol sa contract of trust with a certain attorney Percival. Lahat ng ito ay wala ang Pangulo sa kanyang tabi. So paano niyang isisisi ito sa Pangulo at sa administrasyon? So sa mga ganitong klaseng obstructionist, sana po ay ihinto nila at maging tunay na Pilipino. Hindi, ano? Final question, Ivy. Obstructionist. Yan po yung description ni Attorney Claire Castro. Si Harry Roque, supalpal na, dinurog pa. Totoo naman yon. Madalit sabi, sa akin pong opinion, kaya sabi kong totoo, lahat ng problema ni Harry Roque, kanyang kagagawan yon. Walang kinalaman si Pangulong Marcos. Ay bakit sinasabi niyang hindi daw niya mapapatawad itong Marcos administration? Sabi ni Harry Roque. Napaparaning na si Harry Roque. Siya yung nagpasarap sa buhay sa pakipag-ugnayan sa mga operator ng Pogo. Tapos ngayon na siya inimbestigahan at kinasuhan at kung ano pa, ngayon sasabihin kasalanan ng gobyernong nagkaso sa kanya. Ayun ang trabaho ng gobyerno. Wow, Harry Roque, abogado ka. Napakasamang halimbawa na ikaw abogado, pero minamali mo ang gobyerno dahil ipinatupad ng batas. Sus Marose. Anong klaseng tao naman yan? Ang trabaho ng gobyerno, Office of the President, implementation ng mga batas na ginagawa ng Kongreso at Senado. No one is above the law. So, ginawa ng Pangulo at ng gobyernong ito, inimbestigahan ka, binigyan ka ng pagkakataon, hindi ka humarap, kinasuhan ka, ngayon ikaw ay katakot-takot ng mga kaso at nagtatago at itinuturing na wanted ka na dahil ayaw mo bumalik ng bansa. Sasabihin mo, hindi mo mapapatawad ang gobyernong ito dahil sinira ka. Hindi ka sinira ng gobyerno. Sarili mo, sa aking opinion, ang sumira sa iyo. Ang gobyerno sumunod lang sa rule of law para mabigyan ng hustisya ang mga posibleng inabuso mo kung sino man yan. Takot kang umuwi, takot kang mahuli kasi non-bailable offense yung kaso mo. Mabigat po yun. Qualified human trafficking. Okay? Tama yung sinabi ni Castro. Lahat ng pagkakataon sa Kongreso, sa Justice Department, ibinigay sa iyo, hindi ka sumipot, nagtatago ka. Kumukuha ka pa ng political asylum, pinapalabas mo, may harassment sa iyong gobyerno. Samantalang mismo yung kapanalig mo, kasamahan mo sa nakaraang gobyerno, si Sal Panelo, sinabi na sa iyo, walang harassment, harapin mo lang ang kaso mo. Umuwi ka, harapin mo ang problema mo. Walang harassment na ginagawang gobyerno laban sa iyo. Isipin mo, ultimo yung abogadong kasamahan mo. Yan din ang advice. At totoo naman yun. Tama si Panelo. Walang harassment sa iyo, Harry Roque. Bakit sasabihin mo para bang pinipersonal?
Pinipersonal mo na. Hindi mo na mapapatawad ang gobyernong ito. Bakit? Ano bang ginawa sa'yo? Kung wala kang kasalanan, kung wala kang pagkukulang, wala kang dapat ikatakot. Kung wala kang kasalanan, dapat harapin mo ang mga kaso. Eh bakit nagtatago ka sa abroad? Stress na stress ka na ba? Ayan, supalpal ka na, sinupalpal ka na, barado ka pa sa Malacanang sa iyong mga pinagagagawa. Kasi may resibo, on record, na sinasabi ang Malacanang sa mga pinagdaanan mo. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Samantala, Alice Goo, ito pa, pinagtatanggol pa ni Harry Roque sa Alice Goo. Samantalang i-declare na ng Regional Trial Court ng Manila na hindi Pilipino. Pero pinagtatanggol pa rin ni Harry Roque, tinamaan ang buhay na yan. So, hindi na ho Pilipino. Ang sabi ho ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na interview ko sa telebisyon, nakapile ang lahat ng mga kaso. Pagkatapos ng kanyang mga kaso, saka siyang i-deport. Pero i-deport talaga siya dahil hindi siya Pilipino. Niloko niya yung mga taga-Banban, Tarlac, kaya siya naging mayor. Parang ganon. At ang mga Pilipino at ang pagsisinungaling sa Senado, napakaraming hearing sa Kongreso at Senado, puro kasinungaling ang palang ginagawa ni Alice Goo, na kaibigan ni Harry Roque, katulad ni Casran Daong. Si Casran Daong ay kalabuso na rin, hindi po pinagbigyan na ito ay makalaya, makalabas. At nandyan pa rin po sa kulungan. So lahat po ng mga involved na personalidad, o hindi man lahat, marami na, dito ho sa Pogo Operation, kasama si Harry Roque ay pinapanagot na ho sila. Yung desisyon ng korte na hindi Pilipino, malinaw po na pang-aabos yan. Si dating Mayor Alice Goo. Yan ho ang update tungkol dyan. Naku, naloko na. Wala talagang may tatago pagbatas ng pinairal. Samantala si Boying Rimulya na siya nga hong pinag-usapan for ombudsman ay mukhang malapit na nga yatang mangyari. Yan siya yung pinag-uusapan ngayon. Okay lang yan. Yung qualification walang duda. Abogado, Justice Secretary, tapos dating Governor, tapos dating Congressman. So pinagdaanan yan. Executive, Legislation, at Local Executive. Kasi yung Justice Secretary sa Executive Department yan. Yung Governor, Local Government, Executive. At yung Congressman, Legislator. O yan, pinagdaanan niya at saka qualified siya na pagiging Ombudsman. So maganda ito, kaabang-abang ito. Pag siya na yung naging ombudsman, sa dami po ng mga kasong nakabinbin, lalo na po yung kasong isinampa ni Amy Marcos, na mismo si Secretary Rimulya ay kanyang kinasuhan at pinasasagot. At yung iba pa, ay paano mangyayari doon? Yari, talaga lang. Tingnan natin, okay? Ang katotohanan, hindi pwedeng pagtakpan. Ang mga development ay napakabilis ng mga pangyayari. Kaya abangan ninyo. At dito sa aking channel ay paninindigan natin kung ano ang balita, ano ang totoo, at kung ano ang analysis at opinion ko, ipaparating ko sa inyo. Base sa pinanguhugutan ng mga impormasyon, statement, dokumento, at galaw sa loob at labas ng ating pamahalaan ng mga personalidad na binabantayan ng aking mga channel. Please like and share. Kung hindi, subscribe.